Ating namumulot ng basura, nagsikap, at ngayon, may sarili ng negosyo. Ano kaya ang kanyang sikreto? Ang dating naglalaboy lang sa kalsada, ngayon, matagumpay na negosyante na. Ang masasarap na putahing yan, ang nagdala ng tagumpay sa negosyong kainan na ito sa Laguna. Over that 9 years, parang naka 500,000 kare-kare orders na kami. Pero sinong mag-aakalang ang nasa likod ng successful resto na ito na si Roy, dati raw nagbobote at dyaryo sa lansangan? Kasi siyempre, may problema rin hinaharap yung family namin. So, kailangan namin mag-undergo sa kung ano man situation na meron kami. Dahil sa financial problem at maagang pagkaulila, namulat si Roy sa pamumuhay sa lansangan. Nangangalakal siya ng mga bote para makaipon ng pera. Itong tapat ng restaurant ko, malaking bahay ito. Diyan meron jeep na pumaparada dito. Diyan ako natutulog everyday sa jeep. Isang kapitbahay ang nag-alaga at kumupkup kay Roy noon, si Marie Chris. Ayon sa kanya, talagang madiskarte na raw si Roy maski noong siya'y musmus pa. Simula nung nakita namin siya doon sa labas na parang gabi na yun, wala siyang matutulugan eh. So since then on, halos dito na siya nagstay sa amin everyday. Alternate nga either dito sa mga tita ko or doon sa amin. So parang family na. Doon ko na-prove, hindi siya related sa amin by blood, pero we treated him as talagang anak-anakan, family na talaga. Malaki raw ang kanyang utang na loob kay Marie Chris na tumayo na rin kanyang pangalawang nanay. Pero ang buhay ni Roy, nabago raw nang namulat siya sa paglalaro ng basketball. Nung bata ako, simula nga nang naririnig ko lang na sabi nila pag basketball player ka daw, pwede ka raw makapag-aral. Pinag-aaral ko na naman yung sarili ko through basketball. So at the age of 13 years old, nasa UAAP na ako all throughout. Mula sa pagiging manlalaro hanggang sa pagko-coach, naranasan na niya. Dito na rin siya nagsimulang makaipon. Pero ang puso ni Roy talaga raw nasa pagluluto at pagtitinda ng mga lutong pagkain. Passion ko talaga magluto kasi culinary naman ang tinapos ko eh. So gusto ko talaga maging magaling na chef. Ang kanyang food business, sinimulan daw niya sa isang lumang kariton na siya lang mismo ang gumawa. Nagsimula talaga to sa isang burger shop. So apparently lahat ng ginamit kong puhunan is scrap. Kababagyo lang nun. Tapos may mga natumbang puno. Nilagari ko yung mga puno. Yun yung ginawa kong upuan. Mula sa simpleng burger stand, nag-evolve pa raw ang food business niya sa isang ganap na kainan na nag-o-offer ng iba't ibang ulam. Ang mga recipe na nakasanayan ng madla, binigyan daw nila ng bagong paandar sa kanilang resto. Pagkaraan ng ilang taon, umusbong ito at nagkaroon ng iba't ibang mga branch. As of now, we have 5 branches na scattered. Yung lahat ng ginagawa niya dito is all about sa family niya at para sa family niya. Pero pag nakauwi naman na siya ng bahay, make sure na may time naman siya to play with the kids. Hindi naman daw masisisi ang mga parokyano kung bakit nila dinarayo ang kainan ni Roy. Well, ito talaga yung isa sa mga sikat dito sa Calamba. That's why kahit tinry namin kumain dito. Sobrang sarap, kahit hindi na pumunta ng malayong lugar, dito lang makikita sa Calamba. Pero bukod sa mga loyal customer niya, may isang tao raw talaga na nais bahagian ni Roy ng kanyang mga luto. Walang iba, kundi si Marie Chris. Wala ako sa posisyon ko kundi nila ako inaruga. So ito yung family na yan. Tara, yan natin ng konting pansit. No? Te. O ano? Ay ate, ito may dala ako sa yung konting papansit. Dahil sa lahat ng itinulong mo sa buhay namin. Ito si Ate Kit, ito yung mami ko. Ito talaga yung lumaking mami ko dito eh. So kamusta ka naman? Ito. Trabaho pa rin. Like sabi nga niya, di ba, parang ako na yung second mom niya. So, ayun, sobrang proud. Ang
Ang pag-aaruga ni Marie Chris kay Roy, nagpapatunay na wala sa dugo ang pagiging isang pamilya. At sa ganitong klaseng malasakit, pwede tayong humugot ng inspirasyon para umasenso sa buhay. At ang susi para makuha ang tamang timpla, Hindi ko alam yung word na give up. Hindi kasali sa words ko yung salitang pagsuko. Laban lang na laban.